Pagpalang araw ng Sabat. Tayo po ay magpapatuloy sa pag-aaral sa mga kaganapan na nangyari sa nakalipas at ano ang maaring epekto nito or magiging kahahantungan naman ng mga tala ng kasaysayan at ng propesiya sa atin pong panahon. Bago po tayo tuluyang magsimula, inaanyayahan ko po ang lahat. Tayo po ay yumukod or lumuhod para po sa isang panalangin. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa banal na araw ng Sabat na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. At kami ay humihiling na tulungan kami na maisang tabi ang mga bagay sa sanglibutang ito, ang mga pasanin ng aming buhay, mga pabigat sa aming mga puso, at maituon lamang namin ang aming pag-iisip, ang aming lakas, ang lahat ng aming mga tinatangkilik upang mag-aral ng inyong salita, mapalakas kami sa pananampalataya at ang bawat isa ay maging ganap na anak ng Diyos sa panahon pong ito. Patawarin po ang lahat ng aming mga karumihan at kasalanan at ang pagpapala ng langit ay pagkaloob po sa amin. Ito pong aming pakiusap sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po mga kapatid, isang mapayapang araw ng Sabat sa bawat isa. Alam natin ang kasaysayan. Ang imperyo po ng Roma ay nagkahati-hati. Ito po ay nawasak sapagkat hindi nilakaran ang mga salita ng Diyos, pinag-usig ang mga anak ng Diyos, ang mga Kristiyano sa unang panahon, at higit sa lahat mga kapatid, salamin ng mga kaganapan sa ating panahon. Ganon din ang nangyari sa Jerusalem. Sabi po ng Mateo 24, dahil sa katigasan ng ulo, sa pagsuway at sa hindi pagsunod sa mga sinabi ng ating Panginoong Hesus, ay naganap din po ang pagkawasak ng templo at ng bayan ng Jerusalem. Mga kapatid, ang mga kasaysayang ito ay kinakailangang maunawaan ng bawat isa sa atin. Kagaya po ng ating nakalipas na pag-aaral, na pag-aralan natin na ang Mateo 24 po ay merong tinatawag na chronological events. Mga pagkakasunod-sunod ng kaganapan noon na magaganap din sa ating panahon. Napakaraming mga palatandaan ang ibinigay ng Diyos. Hindi po pwede na isang palatandaan lamang ang magaganap sa ating panahon. Collectively, itong mga sinabi ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 24 ay magaganap ng sunod-sunod, masasaksihan ng mga anak ng Diyos. At samantalang nangyayari ang mga bagay na ito, ano ang bitin sa atin ng ating Panginoon? Ang sabi po ng Mateo 24:6, sa isang bahagi po ng talatang ito, babasahin ko po sa King James Version, see that ye be not troubled. Anong ibig sabihin nito mga kapatid ulit? Siguraduhin natin na hindi po tayo mababahala. Hindi tayo matatakot. Hindi tayo uurong sa labanan ng pananampalatayang ito. There will be an unsettled state in society. At ang sabi pa nga po ng ating Panginoon, these things must come to pass, but the end is not yet. Kinakailangang mangyari ang mga bagay na ito, datapwat hindi pa ang wakas. Ano na yung mga pinaunang sinabi ng ating Panginoon? Digmaan, mga alingaw-ngaw ng digmaan, pagbangon ng mga bansa laban sa mga bansa, mga kaharian, mga salot, mga iba't ibang tagutom, paglindol sa iba't ibang dako na ito nga po ay tinawag na siyang pasimula ng kahirapan or the beginning of sorrow. And we are witnessing that today. Mga kapatid, nasasaksihan natin ngayon, digmaan, salot, ano ba po, tagutom, paglindol sa iba't ibang dako,
Bagamat sinasabi ng iba, nangyari na itong mga bagay na ito at hindi po natin yan itinatanggi. Subalit tandaan natin ang Mateo 24 po ay isang propesiya na tumutukoy sa dalawang bagay. Una, ang pagkawasak ng Jerusalem, at ang pagkawasak na ito ng Jerusalem naman ay kumakatawan sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Hesus, na kung saan magtatapos ang lahat po ng mga kaharian dito sa lupa. At gaano kalawak ang magaganap na kasakunaan ito sa ating panahon. Alam niyo po, marami tayong masasaksihan na mga bagay na out of the common order of things, na maaring ikadugo or ikapanghina ng ating pananampalataya. Ano po, yung ating puso ay tuluyan talagang malulungkot, subalit ito po ay mga kaganapan na ating masasaksihan. So tingnan muna natin kung ano ang nangyari sa kasaysayan. At posible bang itong mga bagay na ito na naganap sa kasaysayan ay maaari pong maulit sa ating panahon. Una sa lahat, ano po, sinabi po yung tagutom. Marami na pong tagutom na nangyari. Pero ito po yung ilan sa pinakamalubhang tagutom na nangyari sa kasaysayan po ng sanglibutan. Ito pong tinatawag nilang Indian Famine of 1770, na kung saan hindi po bababa, ano, sabi po ng kasaysayan, na mahigit kumulang ano po na 10 milyon katao ang namatay. Bakit nagkaroon ng ganitong tagutom? Well, ang sabi po ng history, pag binasa natin yung mga nangyari, bakit nagkaroon ng ganitong klase ng tagutom? Nagkaroon daw po ng matinding tagtuyot na kung saan hindi po naging sapat ano po yung kanilang mga inaning pagkain. Bakit nagkaroon ng ganitong pangyayari noong 1770? Well, ang sabi po, nagkaroon ng isang matinding El Nino. Yan, alam naman natin, pag sinabing El Nino, ito po ay phenomenon, weather phenomenon na kung saan sa isang lugar ay nagiging sobrang init at wala pong ulan. Yung kabaliktaran naman po nito ay yung La Nina, ano po. At dahil dito, sabi po ng tala ng kasaysayan, yung area na ito ng India, na kung sa anong panahon pong ito ay ang populasyon po nila ay mahigit 58 million, ay meron pong namatay, ano po, na more or less 10 million because of this famine. Ano po? So meron na talagang nangyaring mga tagutom. Hindi lamang po ito po yung isa sa malala, ano po, yung nangyari po sa China noong 1959 hanggang 1961. Yan. Ito naman po, medyo kakaiba yung kasaysayang ito. Bakit nagkaroon ng tagutom? Bakit po nagkaroon ng pagmamaniobra ng mga nasa gobyerno? Hindi po ordinaryong tagutom ito, kundi mga maling desisyon ng mga nakaupo po nung panahon pong ito sa China, na kung saan ayon sa kasaysayan, ano po, isa po ito sa pinakamalubhang nangyaring tagutom, wherein 55 million ano po ang tinatayang namatay. One of the deadliest famines ano po in human history. Okay? At bakit nga po uli nagkaroon ng ganitong tagutom? Hindi naman dahil sa tagtuyot or malala yung kanila pong problema sa pagtatanim at wala pong tumubo. Hindi po, ano po. Sabi dito, karamihan dito ay bunga po ng tinatawag nating maling mga economic policies nung panahon pong ito. By the way, nung time po na ito, ang China po ay nagkakaroon ng transition form ng government. Kumbaga, mula sa isang form ng government, sila po ay papunta, ano po, sa communism, at marami ang naniniwala na ito pong tagutom na ito ay merong political force behind it. Kaya po ito nangyari. Ang tawag nga po nila dito is a man-made disaster. Kaya po napakarami ang namatay
ng panahon pong ito. Of course, kagaya po ng binabanggit natin sa Mateo 24, binanggit po ito ng Biblia na mangyayari bago dumating ang ating Panginoong Hesus. At sa mga tinatawag naman nating mga plagues or mga iba't ibang mga sakit, mga malulubhang sakit na hindi po malulunasan, alam naman na po natin ito, no? Nangyari po ito 1334 hanggang 1357, yung tinatawag nilang bubonic plague or the Black Death. By the way, pag sinisipin natin ito, inaalala din natin na ng panahon pong ito, very poor pa po ang hygiene, ang sanitation, ang advancement ng science, ng medicine. Nung panahon pong ito, sabi po ng kasaysayan, yung mga daga ay pakalat-kalat sa syudad, yung mga tao po walang maayos na palikuran, yung kanilang drainage system ay hindi rin maayos. At according to history, because of these contributing factors, almost 30 to 60% ng European population ang namatay dahil po sa salot na ito na dumating at nangyari nga po yan noong 1300s. Of course, alam din natin na meron pa pong mas nauna dyan. Yan yung tinatawag nilang Plague of Justinian. Of course, kilala po si Justinian. Ito po ay isa sa emperor ng Rome, at alam natin na ito naman po ay tumama sa imperyo ng Roma. So pinapakita natin itong mga ganitong klase ng mga palatandaan ay nangyari na before at mauulit lang sa ating panahon sa ibang paraan na binabanggit po ng Biblia. Of course, 100 million ang namatay nung tinatawag pong panahon ng Spanish flu. Yan, ito po ay isang ordinaryong trangkaso na winalang bahala, sabi nila. At ito po ay kumitil ng napakarami. Naging mabilis po yung tinatawag na paglagana po ng sakit na ito. Mayaman, matanda, bata, may kapangyarihan, kapag hindi po ready physically, yan, sila po ay nawawala ng buhay, namamatay dahil po sa biglaang pagdami po ng infection na ito sa baga, na kung saan ay nangyari po ito 1915 hanggang sa 1918, no? So kung iisipin natin, hindi naman ito napakalayo sa ating panahon. So once again mga kapatid, ulitin ko po, tinitingnan natin kung ano ang nangyari sa nakalipas. Of course, hindi po dyan nalalayo kung ano po yung nangyari sa atin ng 2019. Moving forward na mga 3 taon. Yan. Pero tingnan nyo po yung numbers. Yan, gano'n lang kadami? 15 millions. Kaya po, huwag tayong magugulat. Hindi po natin sinasabi na walang virus na COVID-19. Alam natin na mayroong ganitong coronavirus. Pero ang term nga po dito ng maraming nag-aaral is pandemic. Bakit? Kasi po ito ay dinisenyo para sirain ang ekonomiya ng maraming bansa. At kung titingnan nyo naman, hindi naman ganun ka-fatal itong virus na ito. Yung kanyang mortality rate ay napakababa. At alam din natin dito sa Pilipinas, yung mga tao na na-aksidente, napangga, pero pagdating po ng ospital, ang ilalagay po dun sa kanilang certificate of death. Of course, hindi naman natin sinasabing lahat. May mga ganitong sumbong nung panahon na ito po ay nangyari. At only 15 million ang projected na naapektuhan ng pandemic na ito. Shutdown, marami po. Maraming mga bansa at kasama na po dyan ang Pilipinas. By the way, ito po ay nagresulta, ito yung masakit dito, yung economic cost ng COVID-19 umabot globally nang hindi po bababa sa $15 trillion.
At yung iba pong bansa nagkaroon po ng tinatawag na recession. Ano yung recession? Yung economic growth nila bumagsak, hindi nagpatuloy. So bumagal ang economy. At marami pong mga trabahador or mga laborers, mga tao na mayroong trabaho ang nawalan po ng trabaho. Okay? Worldwide, ano po? Ang projection nila is more than 10 to 15 ng workforce ay nawalan ng trabaho at marami pong mga bansa ang dumami yung tinatawag nating mga kahirapan, ano po, or poverty level, ano po, dumami at nag-increase nung panahon pong ito. Of course, pagdating po sa digmaan, mga kapatid, hindi na po ito bago. Alam natin na merong dalawang digmaang pangdaigdig na nangyari. At yung First World War, ay marami rin po ang namatay, ano po, 22 millions. At ito po ay nag-cause ng almost 280 billions. Yan. At yung mga wounded, ano, yung mga nasugatan lang, yung namatay, 22 million. Yung mga wounded, umabot naman ng mga 21 million. So, maaring na-paralyze, nasugatan. Alam niyo po, maraming mga masamang epekto ang digmaan. Pero kung may masamang epekto, marami din pong mga tao na may alam sa pagdidigma or digmaan ang kumikita po sa panahong ito sa pagpuproduce ng bala, ng baril, ng kanyon, ng mga armas na pangdigma. Iyan dito po sila uh, nagkakaroon ng economic opportunities. So marami po ano po ang naging masamang epekto ng unang digmaang pandaigdig. Of course, nasundan ito ng mga 1940, ano po, hanggang 1945, 1946, ano po, depende po kung saang lugar. At ito po yung tinatawag nating ikalawang digmaang pangdaigdig na kung saan po mas lumaki yung mga namatay. Umabot po ito ng 85 millions, ano po, at ang damages ay umabot na ng 4 trillion dollars. Ano po, ang bansa na may pinakamaraming namatay nung panahon po ng Second World War. Second World War ay ang bansang Soviet Union or Russia. Ano po, sa ating panahon na kung saan almost 27 million ano po ang namatay sa kanila po because of this World War. Ano po yung digmaang ito. Yan mga kapatid. Of course, binanggit din na Mateo 24. Yan, nire-review po natin yung kasaysayan para makita natin na may mga ganito ng kaganapan. At habang nalalapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, ito po mga bagay na ito ay mag-escalate pa sa ating panahon. Of course, yung pinakamatinding kapinsalaan ng paglindol na naganap sa kasaysayan kung saan marami po ang namatay. Ito po ay nangyari sa China. Bakit ba nangyari ito ng panahong ito? Ba't maraming namatay? Nung panahon daw po kasi na ito, maraming mga taga-China na nakatira sa kuweba. Tsaka very poor pa yung kanilang standard sa pagtatayo ng mga gusali or mga building code. Ano po? At malakas pa naman yung lindol na tumama. Ito po ay intensity or magnitude 8. Ano po? At kumitil nga po ito na mahigit 830 katao noong 1500s. Of course, mga kapatid, alam din natin, naganap na yung pinakamalakas na lindol sa kasaysayan. Hindi po intensity 6, hindi intensity 7, hindi intensity 8, hindi rin po intensity 9 or magnitude 9. Ano po? Iba po pala yung intensity sa magnitude. Para hindi tayo malito. Magnitude 9.6. Yan. 0.4 na lang, maaabot niya na yung pinakamataas na magnitude, mga kapatid. At nangyari po ito sa may lugar ng bandang Chile, ano po, or South America. Although hindi ganun karami ano po ang napinsalang mga tao, namatay, mga nasaktan. Subalit
uh, ito po yung pinakamalakas sa kasaysayan na kung saan tinataya mga mahigit 6,000 katao po ang namatay ano po dahil dito. But according to history, ito po ang pinakamalakas ano po pagdating po sa magnitude ng lindol na nangyari sa kasaysayan. Of course, almost 20 years ago, mga kapatid, alam natin yung nangyari sa Sumatra, Indonesia. Nagkaroon po ng lindol ng bandang December na kung saan abala po yung mga tao sa paghahanda ano po para po sa kanilang holiday, lalo na po yung mga kasiyahan at may naganap po na lindol sa area na ito na kung saan ito po ay umabot sa mahigit 10 bansa. Lalo na po yung na-generate niyang tsunami na kung saan tinataya mahigit 230 katao po ang naging uh, casualties ano po ng lindol na ito na naganap. So yan mga kapatid, makikita natin na yung mga palatandaan na binanggit po ng Biblia ay nagaganap sa ating panahon. At uulitin ko po, ano yung title ng ating lesson? The Ruins of Nation. Paano masisira ang mga bansa? Yan, mga kapatid, nasasaksihan na po natin. Una, marami pong mga bansa, ang tawag na natin dito ay godless government. At marami ring relihiyon na pwede na rin nating tawagin sa panahon pong natin na godless religion. Bakit godless religion? Inaangkin nila na may Diyos, inaangkin nila na hawak nila ang Biblia, pero hindi naman po nasusunod kung ano ang sabi ng Panginoon. At dahil dito, alam niyo po, iba't ibang paraan paano po babagsak at sisirain ng kaaway ang mga bansa. Kung meron man pong natutuwa na bumagsak ang mga bansa, morally, financially, spiritually, pagdating sa kalusugan, wala na pong ibang siguro kundi ang kaaway. Kung babasahin po natin yung Ezekiel 28, tingnan niyo po ito, napakarami pong mga bansa na akala natin ay mayayaman yan, pero sila po ay nababaon sa utang. Yan, lalo na po yung America, China, Japan, United Kingdom, mga bansa na inaakala po nating mayaman. Although mayaman naman talaga, pero yung dami po ng kanilang utang ay lalong tumataas. Just recently, yan, nagkaroon po ng malaking diskusyon sa Amerika, yung kanilang presidente at yung kanyang kaibigan sa tech world, pati na po yung mga kaalyado ng presidente sa both chambers ng House, meaning Congress and Senate, kasi po gusto nilang gumawa ng isang batas na napakaganda pa namang pakinggan. Ano po? A beautiful bill, sabi nila, big time, na kung saan magbabawas sila ng tax, ano po, pero babawasan nila yung mga ganitong bahagi po ng kanilang mga expenditures, lalo na po yung sa healthcare, and then dadagdagan yung pagpapatibay ng kanilang immigration. Ibig sabihin, mas maraming huhulihin na mga illegal immigrants at ipapadeport. So sabi nila, kailangan na mas malaking budget at higit sa lahat, pinagtatalunan nila paano mo masisigurado na ikaw ay citizen ng US? Ito ba ay by birth? Ito ba ay pag nag-pledge ka ng allegiance? So ilan po yan sa mga nalalapit po, ano po, nalalapit pa ng mga batas na maaring ipasa. Pero ngayon po meron na silang ipinasang batas na kung saan ay magbabawas ng tax. Ano po? Pero alam naman natin kapag nagbabawas ng taxes, ano po, may epekto rin ito kung mali po yung gagawin dahil yan, mababawasan po ang serbisyo ng gobyerno. Pagdating naman sa mga krimen, yan mga kapatid, sa Pilipinas nagrereklamo tayo pero ito po ang mga bansa na pagdating po sa krimen talagang napakataas. And Venezuela, Papua New Guinea, Afghanistan, of course alam natin Haiti, and South Africa. Yan. Bakit mataas ang crime rate? Yan. Because of lack of visibility ng mga kapulisan, ano po.
sobrang tindi ng government corruption, and then yung justice system ay hindi maayos, ano po, and then yung mga social strata and mga services ay hindi po maayos. Sa Afghanistan, bakit mataas po yung kanilang crime rate? Well, number one po, yung problema sa droga, mataas sa kanilang lugar, kidnapping, and of course, money laundering. Yan, mga kapatid, sana wag po ito mangyari sa ating bansa. Lalo na sa ating minamahal na bansa. Ano po, ganito ka uuwian natin kapag hindi po titino yung mga botante, yung mga mahahalal. Kung hindi po aayusin ang mga batas na inaipapasa, kung hindi po tayo magbabalik loob sa Diyos, kasi kahit anong pagsisikap ng mga tao, kung hindi po kasama ang Panginoon, lahat po ng ito ay mauuwi sa wala. Of course, next, mga kapatid, ito, nakakalungkot. Ano po? Alam natin na maganda ang Pilipinas. Pinagpala, sabi nga natin, sa mga natural resources. Pero, mga kapatid, siya ang number one na bansa pagdating po sa most affected ng mga tinatawag nating mga natural disasters. Ano po? Ang daming tumatama sa atin na mga disasters. Typhoon, yan, flooding, pati EDSA po ngayon, binabaha, pati Batasan, binabaha. Di ko po alam kung pansamantala lang yan or permanente na. Ayan, so pagbaha, floodings, sabi nga natin, earthquakes, of course, typhoons, ano po, at iba't iba pa pong mga problema na meron pong kinalaman. Volcanic eruption, yan, meron po tayo. Ano po? So, kaya number one tayo pagdating po sa mga bansa na merong risk ng natural disaster. Mga kapatid, kapag nakita natin ang mga bagay na ito, ang bilin sa atin ng Biblia, huwag tayong magulumihanan. Huwag tayong mag-alala. Bakit po mga kapatid? Anong sabi ng ating Panginoon habang siya po ay nangangaral sa bundok ng Ulibo? Ano pong sabi ng Panginoon? Sapagkat kinakailangang mangyari ang mga bagay na ito, datapwat hindi pa ang wakas. Ulitin ko po, kinakailangang mangyari ang mga bagay na ito. Ang sabi nga po dito, itong cumulative increase and frequency and intensity of these marks or signs are a sure and proven proof yan, na malapit na pong magbalik ang ating Panginoong Jesus. Yan, mga kapatid, kung meron man po tayong dapat na iwasan na kaganapan, kaya po pinaghahanda tayo ng Diyos palayo sa mga syudad. Ano po yun? Yan, ang sabi po ng Mateo 24:9, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. Yan, ano pong mangyayari? Mga pag-uusig sa huling panahon. Yung nakikita niyo pong larawan, yan po ay mga Christians na minamassacre. Saan po? Sa South Africa. Uulitin ko, mga kapatid, napakapalad natin dito sa Pilipinas. Bakit po? Hindi pa natin nararanasan itong mga bagay na ito. Hindi pa tayo nakikipagbuno sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng dugo. Hindi pa tayo nagbubuwis ng buhay dahil po sa ating pananampalataya, at huwag nating sayangin itong mga bagay na ito. Ano po? Ngayon ang panahon para maging tapat at magbahagi ng pabalita sa mga tao po na ating kakilala. Of course, sinabi rin ng ating Panginoon, Matthew 24:10, and then shall many be offended. Yan, mga kapatid, marami ang matitisod. At pag sinabi pong matitisod, iiwan ang pananampalataya. Bakit iiwan ang pananampalataya? Trabaho, maling pag-ibig, nakaranas ng kapaitan,
sa mga tao na kinikilala nila maari sa church, or commonly known, tinatawag natin natisod, napagsabihan, hindi tinanggap. Yan. Or mga tao naman na talagang lalaban na sa kung ano ang sinabi ng Diyos. Yan. Mga kapatid, paano tayo makakaligtas at paano tayo makakasigurado na hindi po tayo matitisod? Alam niyo po, ang sabi ng ating Panginoon, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ano ba yung mararanasan natin na ang iba po ay hindi maliligtas? Kagaya po ng nabanggit ko kanina, pag-uusig, yan, mga pandaraya, yan, mga katitisuran at pag-ibig ng marami ay manlalamig sa panahon pong ito. Kaya nga marami pong mga bansa ngayon. Ito po yung challenge sa ating panahon. Kung ang bawat bansa lang, nakikita natin marami pong bansa pabagsak, patungo sa kapahamakan. Bakit? Kasi po patuloy na sumusuway sa salita ng Diyos. Yung iba namang mga bansa, hindi na nga Christian, marami pang ginagawa na labag sa kagandahang asal at maging sa panuntunan ng relihiyon po na kanilang sinamahan. Ang sabi nga po ng Biblia, ano po, Proverbs 14 verse 34, righteousness exalted a nation. Lalo na yung mga bansa, hindi na nga tinatanggap ang pabalita ng Ebanghelyo, uusigin pa yung mga minority Christians na nasa kanila. So talagang malalagay po ang bansang ito sa kapahamakan. Yan, mga kapatid, ang kasalanan ay nagdadala ng pagbagsak. It is a reproach to any nation. Pero mga kapatid, ulitin ko po, masasaksihan natin ang mga bagay na ito, the moral decay of society at ang krisis na ito ay masasaksihan natin. Meron pong tatlong klase ng krisis na mararanasan natin ngayon. Una, personal. Pangalawa, krisis ng ilang bansa. At ang pinakamatindi, kagaya po ng sinabi ng propesiya, krisis ng buong sanglibutan. Ngayon ang tanong mga kapatid, bakit merong krisis? Bakit pinapahintulutan ng Diyos na magkaroon po ng krisis? Una sa lahat, kapag po merong krisis, yung mga bagay na inaasahan natin, pag nakita na natin hindi nating mapagkakatiwalaan, hindi natin mapanghahawakan, natututo po ang tao na magtiwala at umasa sa Diyos. Kapag yung ating inaakala na pwede po nating sandalan ay nawala na, muling naaalala ng tao na tumingin sa Diyos at magbalik loob sa Kanya. Ano po? Kapag nawala na yung pinaka-importante sa iyo, maybe a relationship, kaninong relasyon ang iyong pagbubutihin? Sana po ang relasyon natin sa ating Panginoon. Yung inaakala natin nakakaunti ay sapat na, masusumpungan natin na kulang pa pala. Yan, mga kapatid, yan po ay isang krisis. Kapag inaakala mo na kaya mo, pero hindi mo kaya, yan, mga kapatid, tayo po ay hindi pa handa sa isang krisis. Sa panahon ng krisis, ito po ang panahon na magtiwala tayo sa Diyos, na panghawakan natin ang kanyang mga pangako at higit sa lahat. Yan, mga kapatid, napakagandang leksyon. Yung ating likas ay maging kagaya ng ating Panginoong Hesus sapagkat ang krisis po ay nagdadala ng pagkaunawa kung ano yung mga bagay na dapat po nating ayusin, alisin para tayo po ay maging karapat-dapat ano po sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, tayo po ay babasa ng ilang magagandang sipi para po sa ikatitibay ng ating pananampalataya. Sa panahong ito ng krisis,
At nakikita natin na dumadami nga po yung mga palatandaan ng panahon. Ano ang dapat na gawin ng mga anak ng Diyos? From Testimonies, Volume 1, 260, yan, ito pong sabi ng Panginoon para sa kanyang mga anak sa panahon pong ito. I was shown that the people of God should be closely united in the bonds of Christian fellowship and love. God alone can be our shield and strength in this time of our national calamities. Walang ibang magiging panangga at magbibigay ng kalikasan sa mga anak ng Diyos sa panahon pong ito, kundi ang ating Diyos. The people of God should awake. Their opportunities to spread the truth should improve, for they will not last long. Kinakailangan nating magising, kinakailangan nating samantalahin ang panahon na tayo po ay may kalayaan at gamitin po ito sa paglilingkod sa Diyos. Ano ang nakita ng lingkod ng Diyos? I was shown distress and perplexity and famine in the land. Satan is now seeking to hold God's people in a state of inactivity. Habang nagaganap yung mga mabibigat na palatandaan ng panahon, ang kaaway naman hinihilot ang mata, ang puso, ang spiritual life ng mga nag-aangking anak ng Diyos para wag pumilos, para maging kalmado, maging kampante, na akala nila okay lang na walang ginagawa sa panahon pong ito na paglilingkod sa Diyos. Lalo na po sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao na atin pong kakilala. Anong gagawin ng kaaway? The people of God in a state of inactivity to keep them from acting their part in spreading the truth, that they may at last be weighed in the balance and found wanting. Masusumpungan tayong kulang kung sa dami ng mga liwanag na ating tinanggap, hindi po natin ito nilakaran. Anong bilin sa atin? God's people must take warning and discern the signs of the times. The signs of Christ's coming are too plain to be doubted, and in view of these things, everyone who professes the truth should be a living preacher. Ano na dapat tayo mga kapatid? Isang buhay na tagapangaral. Anong ibig sabihin ng buhay na tagapangaral? Hindi po ibig sabihin nito, lahat tayo mangangaral na. Although kung bibigyan tayo ng ganitong kaloob, mainam, maganda. Pero yung buhay natin, pinakamaganda pong pagbabahagi ng sermon, kung ang ating buhay ay sumasalamin sa katotohanan na ating natanggap. Ano pong sabi dito mga kapatid? God calls upon all, both preachers and people, to awake. All heaven is astir. The scenes of earth's history are fast closing. We are amid the perils of the last days. Greater perils are before us, and yet we are not awake. Meron pang mas matinding krisis na darating at panganib, pero marami pa rin po ang hindi gising. This lack of activity and earnestness is the cause in the cause of God is dreadful. This that stupor is from Satan. Ang pagkatulog na ito na spiritual ay kanino po galing? Sa kaaway. He controls the mind of unconcentrated Sabbath keepers and leads them to be jealous of one another. Ito na. Anong ginagawa ng kaaway? Para hindi makapaglingkod ang mga anak ng Diyos, natututong mainggit sa isa't isa. Pangalawa, fault finding, magsiraan ng magsiraan. At ano po yun? Pangatlo, and censorious. What is censorious? Saway ng saway. Yan, mga kapatid, hindi tayo pwedeng mabuhay na saway ng saway sa iba o pakialam ng pakialam. Lalo na kung hindi naman ito ang gawain na ibinigay sa atin ng Diyos. Mas maganda magbigay ng mabuting halimbawa kaysa po sa maging fault-finding and censorious sa panahon pong ito. Pag may problema tayo sa isang tao, diretsohin natin. Kausapin natin. Paalalahanan natin. Diretso.
Hindi yung kani-kanino dumadaan. Wala na pong party line ngayon. Ano po, kung kaya natin at tayo po ay inuudyukan ng Diyos at ng banal na Espiritu, kausapan natin. Ano po, kung hindi naman, manahimik tayo at tayo ay manalangin. Bakit po? Anong ginagawa ng kaaway para po itong mga ilang anak ng Diyos ay hindi makapaglingkod sa Kanya? It is His special work to divide hearts, that the influence, strength, and labor of God's servants may be kept among unconsecrated Sabbath keepers, and their precious time be occupied in settling little differences when it should be spent in proclaiming the truth to unbelievers. Nasasayang ang oras, usap-usap, ayos-ayos, iyak-iyak, magkakasundo, maya-maya, wala pang isang linggo, away na naman. Yan, mga kapatid, hindi na po tayo mga bata at mga bago sa pananampalataya. Sana po hindi po ito nangyayari sa ating kalagitnaan, sa ating mga churches. We are maturing. We are growing up in the knowledge and wisdom. Ano po? At higit sa lahat, kaugali na ng ating Panginoong Hesus. Bakit po mga kapatid? Ang bilin sa atin, the sins which are passing before us are of sufficient magnitude to cause us to arouse and urge the truth home to the hearts of all who will listen. The harvest of the earth is nearly ripe. And handa na pong anihin ang mga uhay. Hindi na tayo pwedeng matulog. Kinakailangan po nating pakinggan ang udyok ng banal na Espiritu at kumilos kung saan tayo dadalhin upang makapaglingkod sa ating Panginoon. Mga kapatid, saan tayo nakatayo ngayon? Ang sabi po ng ating huling talata, Hebreos 10:39, but we are not of them who draw back unto perdition, but of them that believe to the saving of the soul. Wala po tayong panahon para umatras, para umayaw, para tumalikod. Ang kinakailangan sa panahong ito ay manindigan tayo para sa ating Panginoon. Habang nasasaksihan natin ang mga palatandaan ito, na siyang palatandaan na malapit nang magbalik ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, sa gabi pong ito, muli po, italaga natin ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon upang buong puso tayong maglingkod ng may kasiyahan sa Kanya. At ang ating mga kapatid sa ating mga iglesia ay magkaisa at maging sisidlan na makakapagbigay ng kapurihan sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat po sa mga paalala, sa mga salita ng katotohanan na aming napakinggan. Kilusin po kami. Turuan kami kung paano makapagbibigay ng pabalita sa inyong mga anak na uhaw sa katotohanan o naghahanap ng liwanag upang sila po ay maiahon mula po sa kasalanan at maging tagapaglingkod din ng aming Panginoong Hesus. Pagpalain po ang bawat isa, ang bawat iglesia, ang bawat manggagawa at sama-sama kami na patuloy na magtiis, patuloy na lumago sa biyaya, patuloy na maglingkod para po sa kaharian ng aming Panginoong Hesus. Isulat po ang aming mga pangalan sa aklat ng buhay at nawa po ang kapayapaan ng langit ay sumaaming lahat. Ito po ang aming pakiusap sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Tayo po ay sumamba kinabukasan at patuloy po nating ibahagi ang mabuting pabalita ng huling pabalita na ipinagkalob sa atin sa Apokalipsis. Magandang gabi po at may the Lord bless us all.